Inihahandog ng group number 2 ang kwento ni Esther, aral tungkol sa katapangan at lakas ng loob. Si Esther ay isang Hudyo na nakatira sa lungsod ng Susa ng Persia. Dahil sila ay ulilang lubos na, inampon at pinalaki siya ng kanyang pinsan si Mardochio, lingkod ni Haring Ahasuero ng Persia. Si Esther ay maganda at kaakit-akit. Nang lumabas ang kautusan ng hari tungkol sa paghahanap ng reyna, si Esther ang napili ng hari at minahal ng hari si Esther nang higit pa sa iba pang mga babae. Sa pagkakaalam nito, sinabi ni Mardochio kay Esther na huwag itong magpapakilalang Hudyo. Samantala, ang mayamang lalaking si Haman, ang pinuno ng lahat ng prinsipe, gusto siyang yumukod ng lahat, pero ayaw yumukod ni Mardochio. Bakit nang sinusuway ang utos ng hari? Dahil dito, naghalit si Haman at gusto siyang patayin. Nang malaman ni Haman na Hudyo si Mardochio, hindi siya kontento na si Mardochio lang ang parusahan. Nagplano siyang patayin ang lahat ng Hudyo sa lupain. Napunta siya sa hari at nagsumbong. Si Haring Almario. Nang maisip niya ang maitim niyang balak, pupunta siya sa hari. May isang bayan na nakapangalan sa gitna ng mga bayan sa lahat ng distrito pinamamahalaan ko. Hindi sila sumusunod sa utusan ng hari. Kung papayag ang hari, ipasulat niya nawa ang isang utos na ripunin sila. Magbibigay ako sa mga opisyal ng 10,000 talentong bilang para sa kapangyarihan ng hari. Bahala ka na sa bilang at sa mga tao-tao. Gawin mo sa kanila kung ano ang iniisip mong tao. Gumawa si Haman ng batas na nag-uutos sa mga tao na patayin ang lahat ng Hudyo sa 13 araw ng buwan ng Adar. Hindi alam ni Esther ang tungkol sa batas na iyon. Kaya ipinatawag niya si Hatak na isa sa mga tagapaglingkod ng hari at inutusan ito na tanungin si Mardochio kung ano ang nangyari. Kaya nagpadala si Mardochio ng kopya ng batas sa pamamagitan ni Hatak. Magpunta ka kay Mardochio. Guardia. Ayun ako. Sabihin mo kay Esther, pumunta siya sa hari na kausapin. Napagod na. Sabihin mo sa pinsang mong si Mardochio, alam ng lahat na lingkod ng hari at ng mga mamamayang sakop ng distrito niya na may iisang batas na pinatutupad sa sino man na papasok sa looban ng palasyo nang di pinatatawag ng hari, papatayin siya. At ako, 30 araw na akong di pinapatawag ng hari. Oh, guardia. Ito. Ang likod. Oh, ano yan ginawa? Masusugat yung pagkit. Maging Talis. Huwag mo isipin na makaliligtas ka mula sa pagtingin ng mga Hudyo dahil lamang sa ligaw mo rin. Kung mananilinig ka, sigurado mo yung ibang kikilos para iligtas mo ako. Pilitan ko sa bahayan mo ang maaaring ganito. Malay mo, ito na ang dahilan kaya ka nagiging.
Tama na yun. Sabihin ko, sige, tipunin mo ang lahat ng hulyo sa susan. Magayon ako sa akin sa loob ng 3 araw. Ako at ang mga tagapaglingkod ko ay mag-aayon rin. Haharap ako sa hari kahit labag sa batas. At kung kailangan ko mamatay, handa ako mamatay. Oh, guardia. Pagdating ng 3 araw, humarap si Esther sa hari. Nang makita ng hari si Reyna Esther na nakatayo sa looban, natuwa ang hari at ininunod niya ang kanyang kamay hawak ang gintong setro. Kaya lumapit si Esther at hinawakan ang dulo ng setro. Anong kahilingan mo, mahal kong Reyna? Mahal na hari, gusto ko sana imbitahan kayo ni Haman sa isang hapunan. Nang araw na iyon, lumabas si Haman na masayang masaya. Pero nang makita niya si Mardocheo sa pintuang daan ng palasyo at mapansing hindi ito tumayo at hindi ito natatakot sa kanya, galit na galit si Haman kay Mardocheo. Pero nagbigil si Haman at umuwi sa bahay niya. Ano si Pagkatapos, Mardocheo? pinatawag niya ang kanyang mga kaibigan at asawa niya si Zeres. Binigyan mo ng mas mataas na posisyon at mas malaking otoridad kaysa sa lahat ng mga opisyal at mga lingkod ng hari. At hindi lang yun. Ako lang ang inimbitahan, Reyna Esther, para samahan ang natin sa isang sunod-sunod na dahil. Hindi makita Pero, yun. paliban ang lahat ng yun, hanggang nakikita ko ang magdotong yun. Magpagawa ka ng San Carlos na may 50 sikong taas at bukas sabihin sa hari na ipipito si Mardocheo at sumama ka sa hari sa handaan at doon ay masaya ka. Nagustuhan ni Haman ang mungkahing ito, kaya ipinagawa niya ang tulos. Kasama yung guardia doon sa... Dumating ang araw ng handaan. Habang nasa hapunan, inimbitahan ulit sila ni Esther sa isa pang hapunan kinabukasan. Sa pangalawang hapunang iyon, nagtanong ulit ang hari. Oh, ikot kayo ng hari. Yan. Tinulak mo. Cover kayo, cover. Huli, anong kahilingan mo, mahal kong Reyna? Kahit kalahati ng kahalan ko, ay ibibigay ko sa iyo. Mahal na hari, may gusto pong pumatay sa akin at sa mga kababayan ko. Tulungan niyo po kami. Sino naman ang gusto na pumatay sa iyo? Ang kalaban at ang kaaway ay ang kasamang taong to, si Haman. Haman! Huli ko na! Ulit! Dahil dito, galit na galit si Asuero kaya ipinapatay niya agad si Haman. Yo, may role naman pala. Pero wala nang makakabawi sa batas ni Haman kahit ang hari. Kaya si Mardocheo ay ginawang pinuna ng mga prinsipe at binigyan siya ng hari ng kapangyarihan na gumawa ng bagong batas. Gumawa si Mardocheo ng batas na nagpapahintulot sa mga Hudyo na ipagtanggol ang kanilang sarili kapag sinalakay sila. Noong 13 araw ng Adar, natalo ang mga Hudyo ng mga kaaway nila. Mula noon, pinagdiriwang na nila taon-taon ang tagumpay na iyon. Oh. Saluti. Action. Nagdiriwang ha. Anong aral ang matututuhan natin sa ulat na ito ng Biblia? Una, huwag maging gaya ni Haman. Maging mapagpakumbaba. Magkaroon ng lakas ng loob at pananampalataya kagaya ni Esther. Humarap siya sa hari kahit na mamanganib ang kanyang buhay. At ikatlo,
Nakita din natin sa ulat na ito kung paano ihiningatan ni Jehovah ang linya ng angkan na pagmumula ng Mesya. Natutuhan din natin na walang anuman at sinuman ang makakahadlang sa layunin na ito ni Jehovah. Dito po nagtatapos ang drama tungkol kay Esther. Muli po, pinapakilala ko po ang mga tauhan ng dramang ito. Michi as young Esther, Eleazar as Mardochio, RJ as King Ahasuero, Kim as Queen Esther, Michael as Haman, Carissa as Zeres, Carl as Hatak, Kurt bilang lingkod ni Haman, Evelyn, Jess, Sandy, Celia, Shane, Luzby, Ruby, Kali, bilang iba pang mga tauhan, Lira Castro ang aming scriptwriter, Marta and Theo bilang maliit na sundalo, at gusto din po nating pasalamatan ang aming mga propsmen, JB and Lawrence, at syempre po ang inyong lingkod, Rubilin, ang inyong tagapagsalaysay.